Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 43, talata 1 hanggang 7. Nagbalik kay Jose ang magkakapatid. Lalong tumindi ang taggutom sa Kanaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto." Sinabi ni Judah sa kanya, "Mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung papasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahihintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador." Sinabi ni Israel, "Bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito." Nagpaliwanag sila, "Inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 43, verse 8 to 14. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, "Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi po siya maibalik ng buhay, ako ang buntunan ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon." Sinabi ni Israel, "Kung iyon ang mabuti, sige. Payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulot, pukyutan, tragalo, laudamo, alponsigo at almendra. Tublihin ninyo ang dalang salapi, sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng kapangyarihang Diyos na kahabagan kayo ng isang taong iyon upang maibalik sa akin si Simon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko." Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa araw na ito. Sinasabi po dito sa ika-43 ng Genesis, versikulo 15 hanggang 21. Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose sa Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan, "Isama mo sila sa bahay. Sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo." Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, "Marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang unang tayong pumarito. Maaring bigla na lamang tayong dakpin, kunin ang ating mga asno at tayo'y gawing mga alipin." Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, "Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Heto po't dala namin para ibalik sa inyo." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 43, versikulo 22 hanggang 28. At ang sabi, "May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon
sa mga sako namin. Huwag kayong mag-alala, sabi ng alipin. Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran na binili ninyong una. Pagkatapos ay inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa at pinakain ng kanilang mga asno. Pagkatapos inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose. Pagdating nito, narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at iminigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, "Kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya?" "Ginoo, buhay pa po siya at malakas," tugon nila. At sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Genesis chapter 43 verse 29 to 34. At tiningin niya ang kanyang mga mata at nakita si Benjamin na kapatid niya, na anak ng kanyang ina, at sinabi, "Ito ba ang inyong kapatid na bunso na inyong sinalita sa akin?" At kanyang sinabi, "Pagpalain ka nawa ng Diyos, anak ko." At nagmadali si Jose sapagkat nagniningas ang kanyang loob dahil sa kanyang kapatid, at tumanap ng dakong maiyakan at pumasok sa kanyang silid at umiyak doon. At siya'y naghilamos at lumabas at nagpigil ng loob at nagsabi, "Maghain kayo ng tinapay." At kanilang hinain siyang bukod, at silang bukod at ang mga Ehipsyo na kumakaing kasama niya ay bukod, sapagkat ang mga taga-Ehipsyo ay hindi makakain kasalo ng mga Hebreo, sapagkat kasuklam-suklam ito sa mga Ehipsyo. At sila'y nagsiupo sa harap niya, ang panganay ayon sa kanyang pagkapanganay, at ang bunso ayon sa kanyang pagkabunso, at ang mga lalaki ay nagmamangha na nagtitinginan. At sila'y dinampot ni Jose sa harap niya ng mga ulam. Tatapwat ang mga ulam ni Benjamin ay humihigit kaysa mga bahagi ng alinman sa kanila ng makalima, at nangainuman at nakipagkatuwa sa kanya. This is the word of God. Amen.